Magandang araw po sa inyong lahat. Ang tatalakayin natin ngayong araw ay tungkol sa isang panitikang hingil sa karapatang pantao, at ito ay ang 7 sundaang mga tula at awit. Ang akdang ito ay sinulat ng isang tao na naging matunog ang pangalan sa nakaraang mga taon, at siya ay si Erickson Acosta. Sa 4 na lawan na ibinigay ko at kasalukuyan yung nakikita sa inyong mga screen, ay masasabi ko ito ay ang naging buod ng buhay ng mayakda, habang nasa gitna ng paglikha ng kanyang obra maestra ang susuriin natin ngayon. Ang unang larawan ay tungkol sa kanya bilang isang normal na mamamayan. Pangalawa ay siya bilang isang bilanggo. Pangatlo ay ang protesta ng taong bayan para sa kanya. At ang panghuli ay si Erickson Acosta bilang isang taong lumaban sa kabila ng pagtalikod ng hustisya. Ang malaking katanungan dito ay sino nga ba si Erickson Acosta? Sa totoo lang, sa aking parte ay hindi ko po talaga siya masyadong kilala. Ngunit, sa aking pagsiyasat ay marami po akong natutunan at nalaman. Marahil lang ilang din sa atin ay may kaparehong katanungan, kaya heto na't alamin natin kung ang kanyang buhay. Ayon sa ilang artikulong nabasa ko, taong 2011 sa buwan ng Pebrero ay inaresto si Erickson Acosta ng mga miyembro ng AFP nang walang mandamiento de aresto habang nanaliksik tungkol sa kondisyon at sitwasyon ng mga mamayan sa Samar. Pwera rito, kinasuhan rin ang maunalat ng illegal possession of explosive. So given the revised rules of criminal procedures, I somehow find the case baseless, and Erickson Acosta is a victim of false arrest, wherein he was held in custody without probable cause or without order issued by a court of competent jurisdiction. So, ilang taon rin ang tinagal nito at nagdusa nga ang manunulat sa bilanggo kasabay ng pagpapahirap di umano at torture. Hanggang sa mapawalang bisa ang kasong isinampa laban sa kanya sa DOJ noong January 2013. Sa makatuwid, si Erickson Acosta ay isang kilala bilang bilanggong manunulat, kompositor, mga awit, periodista at aktivistang intelektual. Siya ay isang makata na nagsaliksik ng karapatang pantao, sabi ko nga, at ang tunay na kondisyon ng mamayan sa San Jose, Samar. Siya ay isang tao na ipinaglaban ang karapatang pantao at ipinakita niya ang pagiging tunay na Pilipino. Siya rin ay isang matapang na tao na walang kinatatakutan may paglaban lamang ang hustisya sa bawat mamamayan. Si Erickson Acosta ay ang may akda ng obra maestrang 7 sundang mga tula at awit. Ika-7 sundang. Ang kahulugan ng pamagat ay tungkol sa mga magsasakang settler sa bulubundukin. Naisip siguro ng may akda na gamitin ang kanilang pantrabaho o ang sundang upang maugnay sa mga metapora ng serye. Ang metapora ay isang importanteng instrumento ng isang manunulat. Ito rin ay nagsisilbing pangkulay sa isang kwento. Dito gumagamit ng paralalang panutulat, kagaya na sa simile. Halimbawa nito ay ahas ka. Ikunumpara mo ang isang bagay sa isang bagay na walang pang-ugday na salita. So, dito, ang salitang sundang ay ginamit upang maging metapora sa kabuuan ng kwento. So, sa kasaysayan, ang bagay na sundang ay ginagamit sa pakikibaka. Ito ay parang simbolismo sa pagiging matapang. So, ang kabuuan ng laman ng akda ay
tungkol ay ang boses ng mga nasa ibaba o laylayan ng komunidad. Ito ay parang nagsisilbing nagpapahiwatig ng pagiging matapang. So, uri ng panitikan ay tula at awit. Ang estilo ng paglalahad ay malaya. Ang tula ay isang uri ng panitikan na nagbibigay diin sa ritmo, mga tunog, paglalarawan at mga paraan ng pagbibigay kahulugan sa mga salita. Habang ang awit naman ay isang uri ng tulang pasalaysay na binubuo ng 3-4 na taludtod ang bawat sakno, na ang bawat taludtod ay may 12 pantig at tradisyonal na dulong tugma ay isahan. For example, purong A sa huling letters, B or C at iba pa. So, ang mga salitaan sa akdang sa pampanitikan ito ay una, ang kaingin. Ang kaingin ay isang paraan ng pagsasaka kung saan walang patubig. Ito ay kadalasan nangyayari sa mga matataas na lupain o sa gilid ng bundok o bahagi ng bukid na sinusunog bago taniman. Ito ang dahilan ng malawakang pagputol at pagsunog ng mga punong kahoy sa kagubatan. Ito po yung parang ginagawa nila once na magtatanim sila sa isang lupain. So, ang sunod naman ay ang hapag. Ito ay isang unang salita para sa mesa o kainan. Ang sipat ay ang matamang tingin. Ang tala ay ang paglista. Tula ay isang sining pangpanitikan. Gabod ay isang batong panghasa sa sundang. So, doon na tayo dumako sa panitika mismo. So, unang sundang ay ang huling kaingin. Ayan po, nakuha ko po ito sa internet. Basahin natin. Dati liig naging noo, ngayon puyunan ng bundok, ang ating kinakaingin, ang ating huling kaingin. Narinig na ba ninyo kaluskos ng mga hayop na nais kitang tugisin sa tangis mandilo sawin? Sibakin, baklasin natin, mga tulay sa sang-iglap. Tiyaking ang gagawtungin, walang aso kung dumiklap. Mga aso ay turuang tahimik na umalulong sa landas na may tapunan ang latag nating patibong. Sadyang hangal maggumiit na dun sa ulap tumawid. Kumubunyang itong muog at bitag nating malansag. Tumaan tayo'y mahigpit sa sundan nating matuwid, kahit lambong pangathamo ang tangi nating kalasag. Ang ikalawang sundang ay ang hapag. Alaala natin, binibiyak natin ang niyog at ang nabubulabog ang mga tamsi. Alaala natin, tinataga natin ang kamansi at langka at iba pang alay na may dagta. Alaala natin, hinihiwa natin sa pisngi ang mangga o ang simbilao kaya ng sinukmani. Alaala natin, ginigilit natin sa liig ang tinali at anong aliw ang hatid sa atin ng tilamsik ng dugo. Ngayon, tinatadtad natin sa kung ilang piraso ang gabrasong sawa. Iniaalok sa may dinaramdam at nag-aalala. Ikatlong sundang, ang sipat. Sinisikap natin maya't maya ay sipatin kung gaano pa katuwid, pantay at pasulong ang talim at gulugod ng ating mga sundang. Itinutok ko ito sa langit sa isang araw at tulad ng manunudla ng kalaw at pipit, aking niya pinikit ang kaliwa kong mata. At sa aking asinta ay mayroong tumawid, mandi tutubi, tambuhala at timakina. Milyong sundang ang tinunaw ng ito'y hinulma, sabi ng tao, at ang tae nito ay apo. Ikaapat na sundang, ang tala. Sablay man sa baybay, inuukit natin ang pangalan ng mga inaalala at sadyang minamahal. Sa tadyang ng malaba ay tungkod na yantok, sa budyong at tungatong,
sa bagol at palayo. Sablay sa baybay, totoo, subalit sa Latin at sila rin ang sawing salaysayin sa siwang ng mga titik na ito. Sumasaludsod sa kalyo at kuko, gaya ng kaliskis, palikpik at hasang. Sila nga ang mga ito. Silang ulila, silang tulala, silang balisa at di makatulog. Silang habang nangihimbing ay kinikitil, silang ibinuwal pagkat pukaw na at sa iba ay nagigising. Sa bliman sa baybay, inuukit natin ang bawat pantig ng ating pag-aalala at dalangin sa haliging liyad, sa hagdanan, sa bintana at hapag, sa uluhan ng papag higaan. Sablay sa baybay, subalit totoo at di na lamang bakas ng taplis, kurit o kurlis. Di na lamang alimpungat sa saglit. Lantay na ang mga ito ng ating kinamulatang pangamba. Singaw sa labi at ngalangala, hubad na hiwa sa mukha, sariwang taga sa puyo, wakwak sa sikmura ng ina, nagsubo ng sundang pagkat sadyang wala nang maisubo. Ikalimang sundang ang tula. May ilan sa ating nangahas na iukit ang panata sa dibdib ng yungit, bumimintig ang bawat salita sa pag-andap ng siga. Banday, bakal, apoy, hatak, talim, puluhan, sarungan, pisi, sundang, api, hakbang, gabi, tambang. Ika-anim na sundang ang gabot. Matapos maghawat mangahoy maghapon, tayo ay nagtitipon upang hasain ang ating mga sundang. Sa labi ng gabi, sa malumot na burol, sa tabi ng bukal ng talangka at kuhol, tayo ay nangangitipon upang hasain ang ating mga sundang. Noon pa man ay ating nang bati ang hibang na sumpang hati ng pingas at purol, ng gibang at kalawang, ng walang tani na pagpapaubaya sa hindi nagsasawa sa pag-angkin, ng wagas na pagkakaawa, sariling pagkaulila, habang nag-aabulol at papaubaya, nagpapatawad at umaawit ang salarin ng pagdadalawang libong isip hanggang mabulag at malupig sa tagal ng pagkakatitig sa apo. Ng pagkakanya-kanya, gayon isa lamang naman ang kinakampay na kumunoy, kaya't tayo ay nagtitipon upang hasain ang ating mga sundang. Magdamag kung siya'y dapat sabay-sabay walang humpay nating pinupudpud ang lahat ng mahawakang gabod hanggang malusaw ng lubos sa pawis natin at tangis, pagkat tayo ay nagtitipon upang hasain ang ating mga sundang. Hanggang sa kaya ng magpanggap ng sangkawang alitap-tap ang kinang ng ating mga tabak, tayo ay nagtitipon upang hasain ang ating mga sundang. Hanggang sa kaya na ng ating mga talim na ang hangin ay paduguin, tayo ay nagtitipon upang hasain ang ating mga sundang. Hanggang mangusap ang isa sa ating mga anak ang hubad at pinakaabo sa mga apo ng itaya, ang pinakaubuhin, tuod at total na tagapagmana ng malawak na kawalan at lahat ng pagkakasala. Bukas, wika niya, kung ilan tayo sa ating balak ngayon, siya rin dami ng tarak sa liig ng Panginoon. At ang ikapitong sundang ay ang blankong pahina. Itong sundang ay hindi kumpletong panitikang isinulat ni Erickson Acosta. Ayon sa kanya, ito ay may 7 tula na simulan niya na, ngunit napasama ang kanyang ginawa sa laptop na kinuha ng militar. Sabi pa niya ay ito ay hindi niya na kaya pang buuhin. Humanap ako ng kahit anong datos sa ikapitong sundang, ngunit bigo pa rin ako. Walang kahit anong clue tungkol saan ito, kaya siguro mananatili itong malaking misteryo. Dumako na tayo sa teoryang pampanitikan, realismo, sosyolohikal at humanismo.
Realismo dahil dito ipinapakita ang karanasan at saksihan ng may akda sa kanyang lipunan. Sa makatuwid, ito ay hango sa toong buhay, ngunit may halong kasiningan sa kanyang sinulat. Alam naman po natin kung ano ang background ni Erickson Acosta at kung bakit niya ito isinulat. So, sociological, ipinapahayag ang kalagayan at suliranin ng palipunan ng lipunan. Opo, ang tema po ng kabuang akda ay nakasentro sa lipunan, sa problema, sa suliranin, kondisyon, at sitwasyon ng lipunan. Humanismo. Samantala, ipinakita rito ang teoryang humanismo dahil ang tao ay ang naging sentrong panitikan. Ito'y binibigyan tuon lalo na ang mga kalakasan at mabuting katangian ng tao upang ipaglaban ang kanilang mga sariling karapatan. Ang example po nito ay ang unang sundang tungkol sa huling kainin. Balikan po natin ang linyang ito. Tumangan tayo'y mahigpit sa sundan nating matuwid kahit lambang pangatamo ang tanging nating kalasag. Ito ay nagpapakita lamang ng handang makipaglaban kahit pa hindi walang katiyakan kung mananalo ba o hindi gamit ang sarili mong sundang. Hindi po literal na sundang titukoy ko po. Realismo. So, ang pinapakita ito ang alitan sa pagitan ng lipunan at gobyerno, ang hindi pagkakaunawaan ng iba't ibang bansa, ang tumatas na bilang ng may nagaganap sa loob ng bansa, ang mga katiwalian na nangyari sa pamahalaan, ang walang pantay na pagtatalo sa mga mahirap at mayaman. Sa sociological naman ay pinapakita ang iba't ibang problema hinaharap ng bansa noong unang panahon at kasalukuyan, inalahad ang mga hirap at pinagdaanan ng bansa at kung paano pagkaisa ang bawat Pilipino para masugpong ang krimen na nangyari sa bansa. Nakita ang mga karumalduman na gawain ng Pilipino ng ating bansa at ng mga bansang sumakop sa atin. Irawan kung paano nagising ang bawat Pilipino para ipaglaban ang kanilang karapatang pantao at ang ating bansa. Sa humanismo naman ay pinaparating ng akda na dapat matuto tayong ipaglaban ang ating karapatang pantao at matuto tayo tumayo sa ating sarili para sa kinabukasan ng ating bansa. Matuto rin tayong dapat mamulat sa realidad na nangyayari sa ating bansa nang sa ganoon ay maiwasan natin maging alipin ng sarili nating bansa. Ipinaparating na mahalaga ang magtutulungan para sa masugpo ang problema na hinaharap ng ating bansa. Sa reaction ko naman ay manaramdam ko bilang isang mamabasa kung paano nagmahirap ang bawat salitang itinapi sa mga tula ng may akda. May bigat sa bawat pagbigkas at may malalalim na pinapahawati ang bawat linya. At pamamaraan ng kanyang pagsulat, ipinapakita rin ang pagiging malaya. Hindi ba't napakaganda ang bawat simbolong ginamit ni Erickson Acosta? Lahat ay may katumbas na kahulugan, walang sayang na sinyo. Isa iyon sa nagustuhan ko habang sinusuri ito. Nagustuhan ko rin ang paggamit niya ng akda bilang sandata at gabay upang ipaglaban ang karapatang pantao. Panghuli, sa bawat tula, ako'y sumasang-ayon sa kung paano niya isinawalat ang bawat suliraning kinakaharap ng lipunan tungkol sa karapatang pantao. Kaya, ito ang nagmamadali ng takbo ng globalisasyon, ngunit sadyang makupad ang andar ng makin ng hustisya sa ating bansa. Ngunit ang malaking tanong, mayroon nga tayong karapatan, ngunit handa ba natin itong ipaglaban? Sa bisa naman ng pampanitikan, sa bisa ng isip, ay tatatak syempre ang aral nito tungkol sa karapatang pantao. Sa isip ng mamabasa ng panitikan, hindi dahil isa itong mahusay ni sining bagkos ito'y hinulma ng tunay na karanasan. Bisa ng damdamin naman ay gaya ng kung ano ang pinaglaban ng may akda ng panitikan, ito'y magiging inspirasyon sa marami. Sa kasala, dapat tayong maging matapang kapag inabuso dapat ay lumaban. Kahit pa ang sistema ng hustisya ay hindi makatulungan para sa lipunan, may boses pa rin tayo at sigurado tayong may tenga. Sigurado ako may tenga na handang makikinig rito. Pagpapahalaga ayon sa nilalaman. Ano nga ba ang kahulugan nito sosyal? Ang ibig sabihin lang nito ay walang nakakaangat sa hustisya. Tayo ay pantay-pantay sa paningin nito. Ang karapatang pantao ay para sa lahat. Lahat tayo ay may karapatang dapat paglaban.
Sa kulturang Pilipino naman ay pinapahawatig lamang ng akda ang tunay na sitwasyon ng bansa hinggil sa karapatang pantao at sa kondisyon ng lipunan. Saklaw din ito ang pang-aabuso at paggagalaw ng hustisya ng mga nasa tungkulin sa kanilang mga kamay. So yun lamang po at maraming salamat. Kung may mga tanong po ay wag po na nasa screen po ang aking contact. So yun lamang po. Salamat.